Narito naman po tayo para magbahagi ng mga salita ng Diyos habang inaalala ng maraming tao ang ginawa ng Diyos sa sangkatauhan na suguin niya ang kanyang buktong nanak ang ating Panginoong Kristo na siyang nabayubay sa krus. At ito ay inaalala at kailangan nating maunawaan din ang mga bagay nito. Hindi lang basta yearly inaalala natin ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. Sa video natin ito, ating pag-uusapan ang tatlong bagay na mahalaga sa Diyos. Ang ating tenga, ang ating mata, at ang ating puso, ito ay mahalaga sa Diyos. Kaya nga, dito, kailangan nating maunawaan ang sinasabi ng 1 Corinthians. So, aking babasahin sa aking Bible, 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 11. So, dito ating makikita yung tatlong part na ito ng nasa tao, nasa atin. Yung tainga, mata at puso. So, sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 11, ganito ang sinasabi. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man but by the Spirit of God. No. Now, the Spirit of God ang magpapaaninaw sa atin sa oras na ito upang maunawaan natin na sa binasa natin ang magagandang bagay ni inanda ng Diyos sa mga nagsisibig sa Kanya. Kailangan may bukas na tainga handang makinig. May bukas na tainga upang makita niya ang plano at layunin ng Diyos. At may puso na handang tumanggap sa kalooban ng Diyos. So dito, sa Proverbs chapter 4 verse 23, makikita natin dito ang sinabi ni Haring Solomon, keep the heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So gaano pala kahalaga ang ating puso na kailangan nating ingatan. Sabi dito, keep the heart with all diligence, for out of it are the issue of life. So nagmumula, lahat ng usapin tungkol sa buhay ng isang tao ay nagmumula sa kanyang puso. So kinakailangan nating malaman ang mga katotohanan base sa salita ng Diyos kung ano ang puso, anong meron ito. Kaya sa Jeremiah, nakita ng Diyos ang puso ng tao. Sa Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10, ganito ang sinabi ng Panginoong Diyos. I, the Lord, search the heart, and the heart is deceitful above all things, and desperately wicked, who can know it? Sabi ng Panginoong Diyos, nasisiyasat ko ang mga puso. Ang puso, sa verse 9, sa verse 10, sabi dito, I, the Lord, search the heart. Atras tayo sa verse 9, sabi dito, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked, and who can know it? So, sino raw nakakalam? So, ang sagot is sa verse 10 ng Jeremiah 17 verse 10, I, the Lord, search it the heart. So, nasisiyasat ng Diyos ang ating mga puso at alam niya kung ano ang mga haka nito. Tulad kung paano niyang nalaman sa Genesis chapter 6 verse 5. Sabi ng Diyos sa Genesis chapter 6 verse 5, God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every thought of his heart was only evil continual. So, ganun nakita ng Diyos yung mga tao sa time ng Genesis, na God saw the wickedness of man's heart was great in the earth, and that every thought of his heart was only evil continually. So, ano yung evil na sinasabi? Ano yung nakita ni Haring David patungkol sa puso ng tao
na sa Genesis tinawag ng Diyos na Abel, ngunit sa time ni David tinawag ito'y Paul o mangmang. Sabi ni David sa Psalms chapter 14 verse 1, "The Paul said in his heart, there is no God." Meaning, ang mangmang sinasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Ibig sabihin nito mga kaibigan, kapag ang Diyos ay hindi siya masagi sa ating puso at isipan, sapagkat yung ating tenga ay hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, yung ating mata ay hindi nakakakita ng magandang bagay na plano at layunin ng Diyos, at higit sa lahat ang ating puso ay walang bahagi ang Diyos. So masasabi at nakita ito ni Haring David sa kanyang sulat sa Psalms 14 verse 1, "The Paul said in his heart, there is no God." Ibig sabihin, sa bawat araw ng kanyang buhay, ni hindi man lang sumasagi sa kanyang isipan ang patungkol sa mga salita ng Diyos. So dito makikita naman natin ang Isaiah chapter 22 verse 13. Ito naman ang nakita ni Isaiah sa mga taong may puso pero wala para sa Diyos. So may puso sila pero wala silang puso na para sa Diyos. Yung kanilang tainga sa iba nakabaling, sa iba ang pinakikinggan, sa ang kanilang mga mata iba ang tinitingnan. Pero dito nakita ni Isaiah sa chapter 22 verse 13, nakita niya kung bakit ganun ang kanilang ginagawa sa araw-araw ng kanilang buhay. Sabi dito, "And behold, joy and gladness is slaying oxen and killing sheep, eating flesh and drinking wine. Let us eat and drink, for tomorrow we die." So, ibig sabihin, kumain, magsaya, uminom, sapagkat bukas mamamatay. Ito ang kaisipan ng isang tao na ang kanyang puso, ang kanyang mata ay sarado, ang kanyang tainga ay sarado, ang kanyang puso ay walang bahagi ang Diyos. Kaya naman, mahalaga na habang inaalala natin ang mga panahong ito ng ginawang sacrifice ng ating Panginoon Hesus, ito lang ang katotohanan na gustong ipabot sa inyo. Our hearts and our eyes are important to God. Our ears, our eyes, and our hearts are very, very important to God. So kaya nga naman, kung papahalaga natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, ito naman ang sinasabi ni Haring David. Nang nakita niya ang chapter 14 verse 1, sinabi niya, "The Paul said in his heart, there is no God." Sa chapter 51 ng Psalms 51 verse 10, sinabi na niya, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Sapagkat dito magsisimula yung buhay ng isang tao na may pagkatakot sa Diyos, may pagkaalam at may pagkaunawa sa mga bagay na ginagawa ng Diyos, sapagkat sinabi ni Solomon, "Keep the heart with all diligence, for out of it are the issues of life." Salamat mga kaibigan, kung ikaw ay napagpala sa ating binahaging katotohanan mula sa mga salita ng Diyos. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-follow, comment, like, and share. Kung ikaw ay napagpala, kung gustuhan mo ang ating video sa oras na ito. Salamat sa Diyos ang papore. Thank you for watching. God bless us all.